Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil. Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon, inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon, at sila'y nagtungo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pangyayari sa Antioquia ng Pisidia na narinig natin ay naganap sa first missionary journey ni Pablo. Kasama niya doon si Bernabe. Ang paraan ng pagmimisyon nila, Pablo at Bernabe, ay ang magpahayag muna sa sinagoga ng mga Hudyo. Sumasama sila sa pagsamba sa sinagoga at doon sila nagpapahayag. Pinapakilala nila ang kanilang mensahe na si Jesus ay ang katuparan ng mga pangako sa mga Hudyo. Marami ang naaakit sa kanilang mensahe, mga Hudyo at mga Hentil. Ang mga Hentil na may takot sa Diyos ay hindi mga Hudyo, pero sila ay interesado sa mga katuruan ng mga Hudyo. Kaya sila ay sumasama na rin sa pagsamba sa sinagoga. Noong pangalawang Sabado, marami na ang dumating sa sinagoga at silang lahat ay nakinig sa pahayag ni Pablo at ni Bernabe. Nagselos ang mga leaders ng mga Hudyo kasi marami ng mga tao pupunta at hindi pupunta sa kanila. Siniraan nila si Pablo at si Bernabe sa harap ng mga mahahalagang tao sa kanilang lungsod. Nabibilang na dito ang mga influential ladies and gentlemen of the city. Inusig nila si Bernabe at si Pablo. Sinabihan naman sila ng dalawa na sila ay pinadala upang ipahayag ang magandang balita para sa mga Hudyo. Pero kung ayaw nila at hindi sila karapat-dapat sa magandang balita ng kaligtasan, ibabaling na nila ang kanilang atensyon sa mga hentil, sapagkat sila rin ay kasama sa ililigtas. Ang liwanag ng kaligtasan ay para sa lahat. Natuwa naman ang mga hentil kasi naghahangad din sila sa ganitong kaligtasan.
dahil sa sila ay pinapalayas ng lungsod. Sinunod ni Bernabe at ni Pablo ang sinabi ni Jesus na kung hindi sila tatanggapin sa isang bayan, ipagpag ang alikabok sa kanilang panyapak at tumuloy na susunod sa susunod na lugar. Kaya tumuloy sila sa lungsod ng Iconio. Nung si Jesus ay dinala ni Maria at ni Jose sa templo, noong sanggol pa siya, kinalong ang bata ng matandang si Simeon at sinabi na ang batang ito ay magiging sign of contradiction. Siya ay tulad ng isang bato na siya ay tulad ng isang bato ng pagkakapitan ng iba para maligtas at katitisura naman ng iba na tatanggi sa kanya. Ganyan ang naranasan ni Bernabe at ni Pablo sa Antioquia ng Pisidia. Marami ang tumanggap sa mensahe nila tungkol kay Jesus at sila ay tuwang-tuwa. Pero ang mensaheng ito ay siniraan at tinanggihan ng mga may influensya sa lungsod. Hindi nagpumilit ang dalawang apostol. Hindi mapipigilan ang pagmimisyon dahil sa pagtanggi o paninira ng iba. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Kawawa naman ang tumatanggap sa balitang ito. Maiiwanan sila ng kaligtasan. Hindi sila makakabahagi sa kaligtasan. Panginoon, bigyan mo kami ng kabukasan at katatagan. Kabukasan na tanggapin ang magandang balita at katatagan na ipagpatuloy na ipahayag ito kahit na nandyan ang pagtanggi at pagkontra dito. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.